Kung napapansin mo na parang sabay-sabay na binabanggit ang XRP sa social media at search engines, hindi ka nag-iisa. Sapagkat ayon po sa Google Trends data, biglang tumaas ang global search interest para kay XRP sa loob lang ng 24 hours. Bilang crypto enthusiast, masasabi ko na ang ganitong spike ay hindi po random at kadalasan ay may pinanggagalingang market signal. Kapag ang isang asset ay sabay-sabay na hinahanap ng mga retail at saka institutional players, may nangyayari pong mahalaga sa likod ng eksena. Maring ito ay dahil sa galaw ng presyo, regulatory news o pagbabago sa market structure. At tandaan mo, kapag tumataas po ang curiosity, kadalasan ay sumusunod ang volatility. Kaya mahalaga pong maintindihan natin kung bakit muling nasa spotlight si XRP ngayon. At ayan, ano po ba ang ipinapakita ng Google Trends tungkol kay XRP? Ayan, base po sa chart na ibinahagi rito ng kilalang crypto observer, makikita po na stable lang ang interest kay XRP sa mga nakaraang araw. Hindi po siya patay pero hindi rin siya explosive. Ngunit bigla pong nagkaroon ng malinaw na pag-angat simula sa huling oras ng nakaraang araw. Pagdating po ng kalagitnaan ng December 15, halos umabot na ito sa peak level. Ang ganito pong pattern ay indikasyon ng sabay-sabay na paghahanap ng impormasyon. Ibig sabihin may mga taong gustong makasiguro kung ano po ang nangyayari kay XRP. Kapag ang retail ay nagtatanong at ang institutions ay gumagalaw, nagkakaroon po ng pressure sa market. At dito po nagsisimulang maging interesting ang market dynamics. Ano naman po ang koneksyon ng search spike sa galaw ng market? Sa maraming taon ng market observation, ang search activity spikes ay madalas konektado sa mahalagang events. Maaring ito ay bigla ang paggalaw ng presyo o balitang may kinalaman sa regulation. Kapag tumataas po ang volatility, natural lang na maghanap ang mga tao ng sagot. Ang search behavior ay parang thermometer ng emotion ng market. Kapag malamig po ang market, tahimik ang search. Kapag may kaba o excitement, biglang tumataas. Sa kaso po ng XRP, nangyayari ito sa panahong mix or sari-sari ang kondisyon ng crypto market. Kaya ang pagtaas po ng interest ay maaaring senyales ng reassessment ng positions ng mga traders at saka investors. Kaya tayong lahat ay kasama po sa prosesong ito. Paano naman po nakaapekto ang kahinaan ng Bitcoin at saka Ethereum? Ayan, hindi po natin pwedeng ihiwalay si XRP sa mas malaking crypto market. Sa kasalukuyan, parehong humina po sina Bitcoin at saka Ethereum dahil po sa macroeconomic uncertainty. Kapag may risk of sentiment, ang mga investors ay nagiging mas maingat. Kapag bumabagsak po ang major assets, ang atensyon ay lumilipat sa mga alternatives. Sa ganito pong sitwasyon, si XRP ay muling sinusuri bilang posibleng hedge o rotation asset. Ang pagbaba po ni Bitcoin sa ilalim ng key resistance ay nag-trigger ng mas maraming tanong. At kapag nagtatanong po ang market, tumataas ang search interest. Kaya ang kahinaan ng majors ay indirectly nagtutulak po ng spotlight kay XRP. Ano naman po ang papel ng institutional flows at saka mga ETF exposure? Isa po sa pinakamalalakas na dahilan ng renewed interest kay XRP ay ang pagdami ng institutional flows. Ayon po sa market data, patuloy na lumalaki ang assets under management ng XRP-related exchange-traded products. Ang ETF structure ay nagbibigay po ng regulated at mas ligtas na exposure at para po sa mga institutions, ito ay mas komportabling paraan para pumasok. Kapag tumataas ang institutional participation, nagbabago po ang perception ng asset. Hindi na lamang po siya speculative kundi may structural backing. Ito po ang dahilan kung bakit kahit mahina ang broader market, nananatiling relevant si XRP. At kapag may ETF growth, natural po na mas maraming tao ang maghahanap ng impormasyon.
Ngayon bakit po ba mahalaga ang mga regulatory developments na ito? Isa pang factor na hindi po pwedeng baliwalain ay ang mga balita tungkol sa regulation. Kamakailan ay nagbigay po ang US Office of the Comptroller of the Currency ng conditional approvals sa ilang mga firms. Kasama po rito ang mga entity na may koneksyon sa XRP infrastructure at stablecoins. Kahit hindi pa ito full authorization, ito ay malaking milestone. Ipinapakita po nito na unti-unting nililinaw ang regulatory framework. Kapag may regulatory clarity, mas nagiging kumpiyansa po ang mga long-term investors. At kapag may kumpiyansa, mas marami po ang gustong mag-aral at saka mag-research. Kaya tumataas ang search interest kasabay ng balitang ito. Ano naman po ang sinasabi ng technical analysis tungkol kay XRP? Sa technical side, kahit may short-term weakness ang presyo ng XRP, hindi pa siya sirang-sira. Ayon po sa mga ilang technical analyst, nananatili po siya sa ibabaw ng key support levels. Ang ganitong structure ay madalas nauuna bago ang continuation phase. Kapag pinagsama mo ito sa rising ETF assets at saka derivative interest, nagiging mas solid po ang narrative. Ang mga traders ay naghahanap po ng confirmation kung breakout o consolidation ba ang susunod. At kapag maraming traders ang nagmamasid, tumataas po ang online search. Ang technical setup ay hindi po pangako ng pump pero indikasyon ng potential. At ito ang dahilan kung bakit si XRP ay patuloy na pinag-uusapan. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabuuan, ang surge sa Google search interest para kay XRP ay refleksyon ng global curiosity. Hindi lang ito hype, kundi kombinasyon ng market weakness, institutional growth at saka regulatory signals. Kahit mix ang short-term environment, nananatili si XRP sa sentro ng usapan. Para po sa mga traders, ito ay babala ng posibleng volatility. Para naman po sa mga investors at saka holders, ito ay sinyales na buhay pa ang long-term interest. At para naman po sa mga hodlers, ito ay paalala ng atensyon ay mahalagang currency sa market. Kaya patuloy po nating babantayan ang data na ito dahil kadalasan nauuna ang curiosity bago ang malaking galaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.